Assalamualaikum and good day everyone. I am Nasrallah D. Adam from BS Social Work 2B. So, ang napili kong topic is approaches to social welfare, which is yung safety net approach. So, before we will start sa mga guide questions, aalamin muna natin kung ano ba si safety net approach. So, si safety net approach is provide protections siya against sa mga certain risks and uncertainties which is that can lead to poverty or kahirapan and also si safety net approach is ang aim niya is to provide support sa mga individuals and families na kung saan during the times of crisis na kailangan ma-meet nila yung mga basic needs nila para maiahon sila sa kahirapan. Also, si safety net approach is may mga possible how it can be implemented. And we have 6. So, number 1 is yung income support. Number 2 is yung food security programs. Yung number 3 is healthcare access. And yung number 4 is housing assistance. And number 5 is education and training. And lastly is yung emergency assistance. So now we will proceed to the guide questions. So first question is, what was your initial understanding of the topic? So based on my understanding sa topic na napili ko, which is the safety net approach, since ang aim nito is para matulungan yung mga individuals or families na mahihirap during the crisis time. So I think yung safety net approach is very important, very helpful sa mga individuals and families since si safety net approach is dito pwede suportahan yung mga tao na nangangailangan or yung mga taong nahihirapan sa buhay. The second question is, how does the topic connect to your personal experiences or beliefs? So, I do believe na connected yung napili kong topic sa personal experiences ko or beliefs ko. Dahil nga, nasa situation din ako ng kahirapan pero hindi ganun kahirap. Kasi yung kahirapan or yung poverty na sinasabi natin is may mga levels yan siya. May mahirap, may hindi naman medyo mahirap, and may mga mayaman, which is nandun pa rin tayo or andun pa rin ako sa kahirapan na meron ako, which is connected siya sa mga experiences ko or beliefs. So the third question is, can you relate the topic to any real world situation or current events? So I do believe na marirelate ko yung topic ko sa real world situation at current events na nangyayari sa ating mundo, which is yung disasters. Like for example, yung bagyo, which is maraming individuals and families na naapektuhan nito. And nagagamit dito si safety net approach since ang aims niya ito is para matulungan yung mga individuals and families na mahihirap or nahihirapan. And sa bagyo kasi is maraming naapektuhan. And isa sa mga nagagamit sa safety net approach is yung mga na-implement niya, which is yung food security programs. So, sa food security programs is kinakailangan nyo ng individuals and families during the disasters. So, the fourth question is, what were the interesting or surprising things you learned about this topic? So, I believe, yung interesting or surprising things na natutunan ko sa topic na ito is very maganda talaga si safety net approach sa mga individuals or families. Kasi nga, focus nito is poverty, which is yung kahirapan ng isang individual or isang family na ito yung way para matulungan yung individuals and families since ang aim nito is para
tulungan yung mga individuals or families sa kahirapan at hindi sila mapunta doon, which is normal naman yun sa atin. But may mga solusyon pa rin, no, para sa atin, para sa mga mahihirap, na andyan si safety net approach, and yung mga 6 implemented na meron siya is pwede natin siya may apply doon sa kahirapan na natatamasan ng mga tao. So, number 5 question is, how have these insight impacted your perspective or understanding? So, based on my understanding, no, I believe, no, yung safety net approach is very impacted sa perspective or understanding ko, which is belong naman ako dito sa safety net approach, na kahit papaano andun kami sa part na mahirap pero kaya pa rin namin mag-help to other people or dun sa individuals or families. Kasi nga sabi ko nga kanina na may mga levels ang mga may mga levels yung kahirapan, which is nagagawan siya ng paraan, and andun kami sa part na mahirap kami pero nagagawan namin siya ng paraan para hindi kami mapunta doon sa masyadong mahirap. So question number 6 is, how can you apply what you have learned from this topic in your daily life or future studies? So I believe, no, may apply ko itong natutunan kong ito, which is dito sa safety net approach, kasi nga based on my experience na, no, as a student leader, is ginagawa na namin ito sa mga tao or sa mga individuals, even sa families. Kasi kaming mga student leader, no, na experience na namin na mag-help sa mga tao na nahihirapan or mahihirap to providing basic needs like foods, clothes, etc. And I think as a social work student din, no, malaking bagay na may apply ko ito in the future sa client ko. So lastly, number 7 is, what are the key takeaways or lesson you have learned from this topic? So I believe, no, tayong mga individuals ang gagawa ng solusyon or way para makaalis doon sa kahirapan na nangyayari sa atin. Kasi nga tayo yung may isip, tayo yung makakagawa ng solusyon. And aside from that, may mga taong pwede natin makuhaan ng tulong, no, to guide sa atin. Pero at the end of the day, walang ibang makakatulong sa atin kundi ang sarili natin. So as a social worker, kailangan maging practical tayo sa buhay. Kung alam mo sa sarili mo na andun ka na sa situation na mahirap, gagawa ka ng paraan para makaalis dun sa kahirapan na yun. Yun yung mga natutunan ko, no, dito sa topic na napili ko, which is ang safety net approach. So I think that's all my video narrative or reflections.